kasapian at kapatiran ng Iglesia ni Cristo. They are giving a hope of inspiration na pwede palang magsama-sama ang maraming mga tao. And even if it will not be openly decided as a call of Iglesia ni Cristo or a call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, but when the majority of the voices of the people going out on the street will call for Marcos to step down and resign, the Iglesia ni Cristo, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, the non-partisan call of General Pokis will be secondary. Because it will be the people who are going to decide kung lalayas o hindi si Marcos. Hindi pwedeng sinasabi ni General Pokis na pagbabawalan niya ang Marcos resign call. Hindi po pwede, hindi siya nagmamayari ng EDSA. He cannot do that. At hindi niya pwedeng mapigilan ang pagdaluyong ng galit ng taong bayan doon sa EDSA. Kung manawagan ng taong bayan na patalsikin at palayasin si Marcos Jr., parusahan at singilin sila at pagbayarin sila at irespeto ang pananagutan ng mga gobyerno na opisyal at sundin ang nakasaad sa saligang batas na kung lumayas at napalayas sa mapayapang pamamaraan ang nakaupong presidente, the constitutional succession line will be followed, and that's clear sa konstitusyon, it's going to be the vice president. Hindi pwedeng sabihin ni General Pokis at ng grupo niya na yan ay partisan call. No. When you fight corruption, you are already partisan. Partisan for what? Partisan in favor of the interests of the Filipino people. You are already partisan against doon sa mga nagpapatupad at gumagawa ng korupsyon. Kaya ko po inililinaw ito, no? Hindi po pwede na magdeklara si General Pokis o sino man na ang pagkilos sa EDSA non-partisan. Nagpumili ka na Pumili ka na ng side mo. Either you are in favor of corruption and plunder in government under the evil and wicked regime of the Marcos Romualdez, or you are fighting the evil of corruption and plunder. And that alone is already a partisan decision. Yan. Kung hindi pwede sa iglesia ang Marcos resign, baka pwedeng Marcos magnanakaw. Hindi rin po pwede. Dito po tayo sa parallel and solidarity activities. Hindi po tayo nagbabanggaan. Out of respect, yung pagkilos sa Iglesia ni Cristo has a purpose. Bagong kaso na naman si Ka Eric, inciting to sedition, 2 counts na isinampa nitong walang kwenta at talagang takot sa mga naninindigan na taong bayan, at sinama naman si Ka Eric sa isinampang kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. No? Gerald Calzado, Norman Robio from United Kingdom. Ingat ka palagi, Ka Eric. Suzini, thank you Cordapia, good morning Sir Eric. Suzini R. Speed, ako sa Amerika, nakahabol Ka Eric. Erma Ricabar Perez, thank you Ma'am Erma. Gary Espadera, magandang tanghali Ka Eric. Si Matilda Ruiz, si Kyoko Suduo. Sino po nagsampa? Ang Philippine National Police, CIDG. No, tinira na naman po si Ka Eric at talagang paborito nila. Elias JTV, good morning po. Good morning Elias. Jose Leo Sala, ingat Ka Eric. Julio Rabi, watching from Bohol. Leonora Solmiron from Massachusetts, good morning Ka Eric. Oy, Leonora, nandyan ang ang 2.2 hectares na property ni Tambaluslos sa Massachusetts na nagkakahalaga ng $2.2 million at nakakaduda na tinransfer po niya bigla sa isang korporasyon na parang dami niya at barkada niya sa fraternity ang chief officer nito. Ang halaga lang ng transfer from $2.2 million ay naging $1 lang dyan sa Massachusetts property ni Martin Tambaluslos, at alam natin yan na itinatago niya ang mga property niya. Lenny Pantoja Reyes, Leonora Solmiron, ganun ba? Saan kaya banda? Ang nakita ko Massachusetts lang nakalagay Cynthia Oy,
watching from Nagasaki, Japan. Mabuhay ka Eric. Sino pa mga nandito sa Facebook at sa YouTube? Redmi Coronel, good morning ka Eric. Pinalalaki lang nila ang pangalan mo. Akala ko mas lalo nilang pinapakintab ang noo ko. Let me dahil nagiging kalbo na talaga si ka Eric. Ano? Ay, nandiyan na. Start na tayo. Welcome sa ating balitang talakayan at sa atin pong paglilinaw. Unahin ko muna yung mga pagkilos. Mamaya na po yung update sa panibagong kaso ng inciting to sedition and violation of Cyber Crime Prevention Act. MERS BS, hello ka Eric Amping. Si Coronel Matilda Ruiz, you take care ka Eric sa kaso mo. Thank you po ma'am. Pa-shout out from Davao City, nanonood po kami ngayon. Thank you po sa mga taga Davao. Teka lang parang matumba. Lagyan ko muna ng pangpabigat ang ating holder ng cellphone. Ayan. Okay na. Mga kababayan, Cleophie Galeos, good morning ka Eric RC. Good afternoon po from Brisbane, Australia. Thank you RC. Jonalyn Alulod, halong permi Sir Eric. Start na po tayo mga kababayan para magkaroon tayo ng pagpapaliwanag. Ano ba itong kinakaharap natin na kaso na panibagong isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Pero bago po yan, Sue Albor, sana po magkaisa na tayo against kay Marcos and his corrupt cohorts. I pray for that. Sa panawagan po ninyo, no? Jose Leo Sala, nandyan. Kimura Dolores, hi. Marie, good morning. Good noon, Sir Eric. Belen. Umamaya na ako babati kasi sasabihin na naman ng mga suki at ng ating mga tagapakinig. Ano naman to si Ka Eric? Matagal magkaroon ng mga pagbati, no? Sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig at sumusubaybay ngayon sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live at Ka Eric Celis YouTube channel, mamaya na po ang pagbabasa ng mga messages po ninyo. Okay ba? Baby F. Garcia. Okay, wala pa si Tatay Digong nakalabas. Nasa Netherlands pa po. EP60 TV. Okay, God bless you also. Ang final po na narinig ko na ngayong umaga as of 10 a.m. this morning, mayroon na pong pagkilos na nakatakda. May mga parallel groups, kagaya po ng United People's Initiative, kagaya po ng mga retired generals, at kagaya din po ng grupo ng Marcos Alis dyan, Marcos Resign Movement, at iba-iba pang mga sectoral organizations, ay may dalawang venue na po na naitakda, no? Konfirmado na ito. May entablado po na ipuput up sa may People Power Monument along EDSA near White Plains and Camp Aguinaldo. At ang isa po, may pagtitipon dito sa EDSA Shrine. Pero ang pinakamalaking pagtitipon po sa darating na November 16, November 17 and November 18 ay sa Quirino Grandstand. Ito po ay pinamumunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero mayroon din po mga delegation ang pagkakaalam ni Ka Eric na manggagaling po sa Kingdom of Jesus Christ, Jesus is Lord Movement or GIL, nila Brother Eddie Villanueva, sa grupo po ng mga independent ministries ng Evangelical and Baptist churches. Marami po at ang iba sa kanila dito po pupunta sa dalawang venue na magkakasalubong sa EDSA Shrine, Junction Ortigas at doon po sa EDSA People Power Monument. Ipapaliwanag ni Ka Eric, no, kung bakit po Sandy Pedroso, thank you. And may KOGC po na darating at nag-announce na rin po sila at ganun din po I think ang Jesus is Lord Movement. They are sending delegation. Kasama po ang mga independent ministries ng Evangelical and Baptist churches. Bobby Bolivar. Morning to Jeff. Thank you, Bobby. Bong Salamo at Yensa. Good morning ka Eric from Villamor, Pasay. Okay. Bakit po may tatlong venues? Bakit po hindi na nagsama-sama? Yun din po ang aking tanong na gusto ko rin ipaliwanag. Una, mahigit kalahating milyon hanggang 1 milyon ang targeted. Nakikilos po sa Quirino Grandstand. Katabi lang po ito ng Luneta Park. 3 araw ito and open to all. Pero pinangungunahan ito ng Iglesia ni Cristo.
Ito po ay November 16, November 17, and November 18. Pero mayroon po silang ilang mga gustong i-request na sundin na bilang organizer sila ng mga ilang mga dapat na i-observe. Kagaya po ng hindi pwedeng sumigaw doon ng Marcos resign. At wala pong mga political agitation call. Ang panawagan nila ay ang pagkundina, pagtutol at pagtatakwil sa korupsyon, sa pandarambong at mga garapal na mga pag-abuso sa pundo at kapangyarihan sa gobyerno at panawagan ng pagiging matapat sa taong bayan at malinis na panggobyerno na may pananagutan. Yun po ang buong tema ng Iglesia ni Cristo. And we need to respect that. Ibigay natin po yun sa kanila kasi organisasyon nila yon at desisyon po nila yon. Pero bukas po sila sa mga gustong sumama. Basta, wag lang mag-agitate ng mga political call like Marcos resign, palayasin, panagutin. Hindi pwede po yan doon. Now you understand kung bakit may EDSA, shrine, at mayroon pong nandun sa EDSA People Power Monument. Oy, Joycelyn Gisando, thank you so much sa iyong pagpapakulay. Malaking bagay, malaking tulong po para kay Ka Eric, sa pamilya ko at sa ating advocacy. Wag na po nating sisihin ang Iglesia ni Cristo kung hanggang doon lang po ang kanilang panawagan. Ang importante, naninindigan sila, lumalabas sila sa kalsada, at nagpapahayag po sila. Nako, Ka Eric, kung ang ganun ang gagawin nila, wala din naman makikinig singiwik. Sige lang po, DK. Doon na rin po yan papunta. Hindi, we cannot impose on them. Kasi organisasyon nga nila yun eh. Kapatiran nila yan. Thanks, Joy, sa tulong mo kay Ka Eric. Thank you, Ma'am Z, for giving thanks and appreciation in my behalf. Salamat, Ma'am Z. Mercy Agi, we agree to you, sir. Hindi po natin pwedeng idikta. Hindi rin po natin pwedeng i-push ang mga ganitong panawagang Marcos resign, panagutin, hatulan, parusahan, kasama si Tambaluslos. That cannot be done in a rally organized by Iglesia ni Cristo. Kasi sila nga po nag-organize doon sa Quirino Grandstand. At yun po, ay mayroon silang panawagan. 4 pong panawagan nila. Number 1, tutulan at tuligsain ang korupsyon at pandarambong. Number 2, isulong ang matapat, matuwid na panggobyerno, hindi abusado, hindi kurakot. At number 3, kailangan po may pananagutan at may mananagot sa mga nangyayaring korupsyon. At ang pang-4 po na panawagan nila, kailangan po tapat, matuwid at matino at may pananagutan ang gobyerno. Yun po ang kanilang panawagan. And that is internal to them. Sila po yun eh. And they will mobilize, as far as I know, between 500,000 hanggang 1 million katao na mga kapatiran at kasamahan sa Iglesia ni Cristo. And that, Kyoko Suduo, thank you po sa pagpapakulay mo. Deeply appreciated. Pinapasalamatan po ni Ka Eric at ng pamilya ko. Maraming salamat. Hindi makikinig yan si Bangag kung ganun lang. It's okay. Importante po, dumadami na tayo. Kumikilos na sa kalsada at may mga gumagalaw na. At mayroon na pong iba pang sektor na hindi traditionally identified as DDS group or diehard Duterte supporter. Importante po lumalawak. May kumikilos, may namumulat, may naninindigan. Step by step lang po yan. Huwag po natin silang pilitin. Otherwise, magbabanggaan tayo sa kanila. Mahalaga po, lumabas sila sa kalye, o aabot sila ng mahigit 1 milyon at iba pang bahagi ng Pilipinas, tinututulan at tinutuligsan nilang korupsyon. Subalit, hindi natin sila pwedeng mapilit na manawagan ng Marcos resign. At sila ay manawagang hatulan at ikulong sila Marcos. Sapagkat ito po ay religious organization. Mayroon po silang panuntunan. Mayroon po silang mga limitasyon. Let's give it to them. Let us open our mind. Kaya po, baka nagtatanong kayo, bakit may EDSA Shrine? Bakit may People Power Monument? Yun na po ang sagot. Doon, pwede po nating hatawin ang Marcos resign, panagutin, hatulan, ikulong. Thank you, Joycelyn Gisando, for your generosity.
Deeply appreciated po ni Ka Eric at ng pamilya kong support ninyo. Alam na po natin yon kung sinong tinutuligsa nila ng Iglesia ni Cristo. Hindi nila tinutuligsa si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, the fact na inopen nila ang kanilang simbahan, ang kanilang organisasyon, ang kanilang kasapian, lumantad sa kalsada at nananawagan na tutulan at labanan ang korupsyon, ang pandarambong at pagnanakaw sa gobyerno, ang ibig ko pong sabihin, that's more than better kung ikumpara na tahimik sila at wala silang imik at wala silang gagawin. Alam na po natin na ang tinutuligsa nila dyan, si Marcos. Alam na po natin ang tinutuligsa nila ay si Romualdez. Alam nga namang ang tinutuligsa ng Iglesia ni Cristo, si Vice President Sara Duterte. Obvious na po yun, given na po. But we cannot impose, we cannot force upon them na bitbitin nila ang Marcos resign. It must come from their own decision as an organization and as a religious group. Sa kanila po yun. Hindi natin pwedeng pakialaman yung kanilang organisasyon. May leadership sila eh. Mayroon po silang mga sistema at proseso kung papaano nila dinadala ang kanilang mga pagkilos. And that we cannot intervene. Sa kanila yun eh. Hindi natin pwedeng pakialaman. Pero para sa akin po, lawakan natin ang ating pag-iisip na mabuti na lamang at may mga gumagalaw, may kumikilos, lumalawak at lumalakas na ang pagtutol ng openly and publicly with street action protest activities the way Iglesia ni Cristo ay nananawagan ngayon ng pagtutol, pagtindig, paglaban sa korupsyon at pandarambong at pagsusulong ng mabuti at matino na pamahalaan at pagsusulong ng pananagutan sa mga may kasalanan. Yun lang po ang atin. Tama tayo doon na rerespetuhin natin kung ano ang kanilang kakayahan at ang kanilang karakter ng kanilang organisasyon. Huwag nating ipilit, mga kababayan. Mayroon pwede tayong sumigaw sa EDSA Shrine, sa People Power Monument o sa iba pang lugar na hindi nila sinasaklaw ng kanilang organisadong pagkilos. Kaya, si Ka Eric po at ang Marcos Alis dyan, Marcos Layas, Bangon Sambayanan, Marcos Resign at iba pang grupo, sektor at organisasyon na hindi makakapagsigaw doon sa Quirino Grandstand sa November 16, 17, and 18, dito natin gagawin as a parallel support and coordinated action with Iglesia ni Cristo at open po sila sa ganong arrangement. Non-partisan daw sila General Pokis, imposible po yon. I just do not want to go openly, publicly to criticize General Pokis. Once you fight an issue, you are already partisan. Once you fight against corruption, once you fight against plunder, once you fight against abuse of authority in government, the way Marcos and Romualdez are doing it, na sila ang pasimuno ng mga katiwalian, ng kasamaan at kabulukan ng gobyerno, kapag binangga mo po yan, partisan ka na. Hindi ko lang po gustong i-engage sa debate si General Pokis out of respect to him. But in an issue where there must be right and wrong and where there must be a clear drawing of the line kung saan ang tama at sino ang mali at ano ang tama at ano ang mali, that already is a partisan decision. Hindi pwedeng sinasabi ni General Pokis na pagbabawalan niya ang Marcos resign call. Hindi po pwede, hindi siya nagmamayari ng EDSA. He cannot do that. At hindi niya pwedeng mapigilan ang pagdaluyong ng galit ng taong bayan doon sa EDSA. Kung manawagan ng taong bayan na patalsikin at palayasin si Marcos Jr., parusahan at singilin sila at pagbayarin sila at irespeto ang pananagutan ng mga gobyerno na opisyal at sundin ang nakasaad sa saligang batas na kung lumayas at napalayas sa mapayapang pamamaraan ang nakaupong presidente, the constitutional succession line will be followed, and that's clear sa konstitusyon. It's going to be the vice president. Hindi pwedeng sabihin ni General Pokis at ng grupo niya na yan ay partisan call. No. When you fight corruption, you are already partisan. Partisan for what? Partisan in favor of the interests of the Filipino people. You are already partisan against
doon sa mga nagpapatupad at gumagawa ng korupsyon. Kaya ko po inililinaw ito, no? Hindi po pwede na magdeklara si General Pukis o sino man na ang pagkilos sa EDSA non-partisan. Nagpumili ka na Pumili ka na ng side mo. Either you are in favor of corruption and plunder in government under the evil and wicked regime of the Marcos Romualdez, or you are fighting the evil of corruption and plunder. And that alone is already a partisan decision. Yan. Kung hindi pwede sa iglesia ang Marcos resign, baka pwedeng Marcos magnanakaw. Hindi rin po pwede. Dito po tayo sa parallel and solidarity activities. Hindi po tayo nagbabanggaan. Out of respect, yung pagkilos sa iglesia ni Cristo has a purpose. It shows na hindi na po kontento ang malaki at influential na grupo ng mga religious organizations kagaya po ng Iglesia ni Cristo at kagaya po ng Kingdom of Jesus Christ, ng Jesus is Lord Movement, at mga independent ministry churches na evangelical and Baptist churches. But some of them cannot just simply do the call of regime change or ang manawagan po na magpatalsik o magpalayas ng gobyerno o magparesign sa presidente because those are part of their internal limitation sa kanila bilang organisasyong pangsimbahan at pangrelihiyon. Okay? So yung mga non-partisan call na yan, wag na nating patulan yan, no, kay General Pukis at sa grupo niya. Pero the moment you decide to fight against corruption and to stand with the interests of the Filipino people to fight a corrupt and evil government of Marcos, you are already making a partisan decision. So, klaro po yun. Baka ang gusto niyang sabihin na hindi po mamarkahan na mga maka-Duterte ang kumikilos. O, pwede po yun. Kasi hindi naman po exclusive sa DDS o mga supporter ng mga Duterte ang mga pagkilos na gagawin sa EDSA Shrine at sa EDSA People Power Monument. Cesar Ocero, good afternoon ka Eric, thank you po Uulitin lang ni ka Eric there are Rosel Lucas watching you from Iloilo and we support you all the way ka Eric. Thank you Rosel Lucas. Let us make this clear. May iba-ibang antas, may iba-ibang forma ng mga panawagan at pagkakaisa. Pero ang common denominator dyan, maganda at paborable po sa atin na lumalawak. Albert Buneta, Hans Jia, lumalawak ang nagpa-participate sa lumalaban kontra sa isyu ng korupsyon, katiwalian, pangungurakot at pandarambong sa kabanang bayan kaysa naman mas marami ang tahimik at walang ginagawang aksyon. That we should recognize. Number 2, mayroon pong tinatawag na internal dynamics. Thank you Hans Jia, gandang tanghali ka Eric, medyo intermittent internet namin, grateful to God, we're safe after Uwan or Yuan. Thank you Hans Jia and Helen Nakwa and Mas Tema. So klarong-klaro po sa akin na hindi natin pwedeng saklawin o hindi natin pwedeng mag-impose ng ating mga pananaw doon sa Iglesia ni Cristo na organisasyon. Ang importante po, mayroon tayong basic na pagkakaisa at mayroon tayong parallel action. Kasi po, ang iba gusto talaga ng maraming sektor na manawagan ng Marcos resign, Marcos layas, papanagutin, hulihin at ikulong. Define partisan ka Eric para mas lalong maintindihan ng ating viewers. Pag sinabing partisan po, may pinapanigan ka. Kaya pag sinabing partisan ako dahil lumalaban ako sa korupsyon at tinututulan ko ang pagkakaroon ng isang corrupt na gobyerno at inutil at incompetent. That is a partisan position. Pag sinabi kasing partisan, parang wala kang posisyon. Parang wala kang, you are not taking a categorical position. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ng taong bayan ay malinaw. Ipatigil, tapusin ang korupsyon at pandarambong. And then, papanagutin, hatulan at bawian ng kayamanan at parusahan ang mga sangkot. Yun po ay partisan decision. No, mga kababayan? Kaya ako, on my part, hindi lang siguro masyadong naipaliwanag ni General Pukis nang ibig niyang sabihin ng non-partisan ay hindi dapat exclusive
na maka-Duterte ang iyong pananaw at paninindigan. Otherwise, magiging makitid at makipot ang pag-participate ng mga non-aligned to the Duterte group, political group. Iyon siguro ang ibig niyang sabihin, no, mga kababayan. But nonetheless, hindi ako namumroblema, no? Diday loses. Mabuhay ka, Eric. Thank you, Auntie Diday, and Ka Leo, mga pamilya ko sa Iloilo. Sana okay kayo dyan pagkatapos ng bagyong Tino, no? I was there nang tumama ang Tino. Ako po, wala akong problema na may pagkilos sa EDSA, may pagkilos sa People Power Monument, may pagkilos sa Quirino Grandstand. Why? Because ultimately, it will be the people who are going to decide kung palalayasin na ba natin at babaguhin ang gobyernong bulok at tatapusin na ang inutil na termino ng pagkakapangulo ni Marcos. Ang taong bayan ang magtatakda niyan. Hindi Iglesia ni Cristo, hindi Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi si Ka Eric. When the people decide that they are going to occupy EDSA at ang panawagan nila, Marcos resign, lumayas ka na, at papanagutin at hulihin at hatulan at parusahan sila nila Romualdez at mga kalipores nila, when that will be the call of the people in EDSA at 3 araw hindi na uwi ang mga tao, nobody can prevent that to happen. Kapag mangyari yan, mangyayari po yan. May rally o wala ang Iglesia ni Cristo, may panawagan o wala ang Catholic Bishops of Conference of the Philippines na singilin at papanagutin si Marcos, it does not matter. When the people will rise up collectively and decide na okupahin nilang EDSA from People Power Monument papunta dito sa EDSA Shrine, ang kahabaan ng buong EDSA, 3 araw, na mananatili ang buong sambayan ng Pilipino dyan, regardless kung ang relihiyon niya ay Iglesia ni Cristo, Katolika, KOGC, Jesus is Lord Movement. When the people will now unite to call for the resignation and stepping down of Marcos, and for them to be arrested and be put into trial para managot sila sa malawakang pangdarambong at korupsyon, that is no longer a question of non-partisan, that is no longer a question of hanggang dito lang ang gusto ng Iglesia ni Cristo. It's already clear. The people have decided. At ako naniniwala na doon tayo papunta. Doon po yun patungo. May purpose po ang pagkilos ng 1 milyon o mahigit pa na kasapian at kapatiran ng Iglesia ni Cristo. They are giving a hope of inspiration na pwede palang magsama-sama ang maraming mga tao. And even if it will not be openly decided as a call of Iglesia ni Cristo or a call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, but when the majority of the voices of the people going out on the street will call for Marcos to step down and resign, the Iglesia ni Cristo, the Catholic Bishops Conference of the Philippines, the non-partisan call of General Pokis will be secondary, because it will be the people who are going to decide kung lalayas o hindi si Marcos. At yon ang binabantayan ng Armed Forces of the Philippines. Upang sila ay magdesisyon na upang hindi lumala ang kaguluhan and our country will not be going down deep into chaos and anarchy, and to prevent civil war or a massive civil unrest, the Armed Forces of the Philippines can stand with the side of the people and they can say, Mr. President, it's time for you to go. Step down peacefully, because we need to follow the constitutional succession when the people lose their trust on you and the sovereign mandate given to you are now being withdrawn by the people. We have no choice but to stand with the people, and we withdraw support to you as the Commander-in-Chief. Tapos na po ang kwento. Hindi na po mahalaga kung nanawagan o hindi nanawagan ng resignation ni Marcos ang Iglesia ni Cristo, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Hindi na po mahalaga kung may panawagan ng non-partisan call si General Pukis. Ang mahalaga po kung ano ang naging collective consensus ng pagkilos ng mamamayan on that particular instance. Dapat they stand united kasi walang mangyayari kung divided. Yeah, tama po yan, Cesar. But we cannot impose and we cannot intervene into the organization of Iglesia ni Cristo. Similarly, we cannot also impose, we cannot also make ourselves, kung anong panawagan natin ay bitbitin din kaagad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. We have to look for a common parallel unity.
One, hindi sila nananahimik, kumikilos na sila. Two, they're going out in the street and they are condemning actions related to corruption and plunder associated to Marcos and his government, even if they are not calling out for the stepping down of Marcos or resignation of Marcos. What is clear is they are going against sa kaganapan ng korupsyon at isyu ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan na malaganap na nangyayari sa ilalim ng administrasyong Marcos at Romualdez. That is better than for them to stay inside churches at wala silang gagawin. Di po ba? Mas mainam na gumagalaw sila. Sila ay nagsasalita at naninindigan at hindi nila pinipigilan na hanggang dito lang walang Marcos resign. In fact, sabi nila, you can do it in your parallel activities, but for as long as you go to the venue kung saan po ang nag-organize at nagtitipon-tipon, mayoriya ay mga kapatiran at membro ng organisasyon ng Iglesia ni Cristo, then we have to respect because sila po ang nag-organize noon. Pero yung malaya na pagtitipon, mapayapang pagkilos, na hayag at lantad ang panawagang tumutuligsa at nananawagan ng pananagutan ni Marcos at nila Romualdez na kayang gawin along EDSA outside of the venue sa Quirino Grandstand. Tama ka, James. Importante lumabas sa kalye ang mga tao. And that is important, no? Kasi po, iba-iba ang antas at mga kayang abutin ng kanilang pag-decide na kumilos. Tayo, handa tayo na manawagan at may risgo yan. Kita mo habang nagsasalita ako, 2 kaso nang isinampa sa akin doon sa Quezon City Prosecutor's Office. On Wednesday, pinapatawag ako to answer sedition and inciting to sedition. May 3 kaso pa mga komunista sa akin, Atom Araulio, Carol Araulio, Teddy Casino, at may kaso pa si Hontibayro sa akin. So that is part of my decision. Siguro marami sa atin ang madali lang sabihin ito, pero kung ilagay nyo rin ang sarili nyo kay Ka Eric na kayo ang frontline, nagsasalita, at ganitong ginagawa ng gobyernong ito, maapektuhan din kayo siguro. Kaya pinapalakas ko pong loob ko na lumaban. Kasi I have a duty to the call and advocacy that I chose. Pinili ko po, walang pumilit sa akin na itong gawin ko. I can keep quiet, I can do vlogging na ang pinag-uusapan ko, history, mga educational topics, mga tourism, away from political commentaries. I can do that, di ba? Point of view ko lang, Ka Eric, wala talagang mangyayari pag hindi united. Malabo po yun, Brother Cesar, na i-unite pong Iglesia ni Cristo dahil may sarili silang organisasyon. We need to have compromises. We need to look for common grounds that will make us into parallel solidarity action. Kaya ngayon, kung hinahanap mo po na ang Iglesia ni Cristo ay sumama sa atin sa panawagang Marcos resign, at kapag hindi sila nanawagan, banggain natin, anong mangyayari sa atin? Di po ba? Hindi lahat, ang tawag po dyan na Ginoong Cesar Rosero, Ma'am Salvacion Bacunyata, ang tawag po dyan ay, there is the rule of uneven development. Ang mga bagay po hindi sabay-sabay na nagde-develop. Ang mga bagay po ay may iba-ibang antas, bilis, at lawak ng pagkilos at pag-deliver ng kanilang mga That is called the dynamics of circumstances. That you cannot control, we have to accept that. Pero naniniwala ako, kahit hindi manawagan ng Iglesia ni Cristo openly ng Marcos resign and change of government because of their religious doctrine and principle limitations to their organization, ang importante gumalaw sila And binuksan nila ang panawagan na hindi sila kontento sa nagaganap na uri ng pamumuno sa ilalim ni Marcos. At ngayon ay tinutuligsa nila ang korupsyon. Tinutuligsa nila ang mga issue tungkol sa katiwalian. At walang iba silang tinutuligsa dyan, kundi hindi si Sara Duterte, hindi ang mga mayor, kundi direkta yan sa gobyerno ni Marcos without being brutally frank about that. Let's give it to them. Similarly, I do not condemn the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kung hanggang doon lang sila, Rosana, Pai, Wawi, Puentes, cheers! Nanonood po ngayon ang pamilya ni Langging, sina Wawi, Chi at Hannah Bro, at si Biggie Jones at si Wawi Jones sa New Zealand. Ayan. Ang importante po, lumalawak, dumadami, at nagiging mas maingay na ang pagtuligsa sa korupsyon at katiwalian na nagaganap sa gobyerno ni Marcos. That is already
a better position rather than iilan lang ang nagsasalita. Iilan lang tayo noong isang taon mahigit ang tumutuligsa sa korupsyon at pandarambong at hindi pa masyadong gumagalaw, going out on the street, no? Mga kababayan, James Vlogs, thank you ha. May Black Friday protest tayo. November 14, alas 5 ng hapon, dyan po sa EDSA Shrine Junction. Please understand ang point ni Ka Eric. Lawakan po natin ang ating kaisipan. Hindi po pwede na tayo, kung dahil naniniwala tayo na Marcos resign na ang dapat gawin at pabagsakin na ang gobyernong ito sa pamamagitan ng people power, if that is not yet the decision of other allied organizations like Catholic Bishops Conference of the Philippines, Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ, among others, then let us respect their own process. Kung hanggang saan nila kayang bitbitin ang panawagan nila. Then how can Marcos be thrown out, Ka Eric? Cesar Ocero, the people power is not dependent to religious organization. That I can tell you. The people, when they are going to decide, no matter may panawagan o wala ang Iglesia ni Cristo, no matter kung nagpapanawagan ang CBCP, magiging secondary po yan, Ginoong Cesar. I'll ask you, was people power because of Cardinal Sin or because of Iglesia ni Cristo in 1986 para palayasin ang diktadura ng tatay ni Bongbong Marcos? No! It was a built-up of series of accumulated experience and consciousness of the people built all through the years of fighting the fascist dictatorship of Marcos. Lumundo at nagpeak lang po yun nang nanawagan si Cardinal Sin. But along the years na linalabanan ang diktadura ng martial law at paghaharing batas militar ng tatay ni Bongbong Marcos, ang diktadura ni Marcos Sr., marami na pong sektor ang lumalaban. At nagkataon lang po na nanawagan si Cardinal Sin na tulungan sina Ramos at sila Enrile. But, Ginoong Cesar Ocero at sa mga nanonood na nakikinig kay Ka Eric, it was not dependent on one religious organization's call, nor on the call of one single person. It was a collective decision of the people. Sa people power too, hindi rin po nanawagan ang Iglesia ni Cristo doon. At hindi rin po nanawagan si Cardinal Sin doon o si Cory Aquino na dapat lumabas na ang mga tao. But the people decided that Erap Estrada should go because of corruption and because of abuse of power and authority. Nangyari din ang people power too. So saan doon ang mga sinasabi ninyo na kailangan magkaisa bago mangyari ang people power? We need only the so-called trigger mass, not even a critical mass. Ako naniniwala ako na kapag magkaroon ng 50,000 o mahigit na tao na nag-occupy ng EDSA at hindi na gumagalaw ang EDSA sa loob ng 3 araw, regardless kung nananawagan o hindi ang Iglesia ni Cristo sa pagbibitiw ni Marcos at ng kanyang gobyerno or sumasama sa panawagan ng Resign Marcos, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, it will be secondary when the people will decide that enough is enough for Marcos. Believe me on that, Cesar Ocero. I've been there. Ginawa ko po yon. At natututunan ko sa kasaysayan, walang pwedeng magdikta kung hanggang saan dadalhin ng taong bayan ang kanilang pagkakaisa. Kapag nangyari po yon, mangyayari yon. At naniniwala ako na regardless kung mananawagan ngayon o hindi ang Iglesia ni Cristo sa pagbibitiw ni Marcos at ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, what will matter most is napupukaw na ang taong bayan. And it will never be dependent only to the religious affiliation or political affiliation sa mga Duterte. It will be a conscience call of the Filipino people. Yan pong sagot ko, Ginoong Cesar Ocero. Then don't get me wrong, Ka Eric. I'm just asking, it's just my point of view. And please don't get me wrong also, Cesar Ocero. I am just passionate in explaining. Kasi pinapaliwanag ko rin po sa inyo na you cannot impose to Iglesia ni Cristo dahil mayroon po silang organisasyon, may pamunuan, may doktrina sila. Hindi po sila nananawagan kailanman ng resignation ng isang gobyerno. Okay? At hindi rin po sila nananawagan ng people power. But the fact na kumikilos po sila is more than enough, mga kababayan, kaysa tumahimik sila. Please don't get me wrong also, Cesar Ocero. Jacob Torre, I support people power. Nagpapaliwanag lang si Ka Eric, hindi po ako nang aaway. Ganyan lang talaga magpaliwanag si Ka Eric. Very passionate. Okay?
Good afternoon ka, Eric, sabi ni Helen Nakwa. Ang kayang gawin ni Junior end of term niya, ka Eric. Kasama po kasi yata ni General Pukis ang Maisog Group. I'm not familiar about that. Watson Watkins, no? Pero ako po, naniniwala ko, hindi tama ang panawagan niya na non-partisan. When you decide to fight corruption, when you decide to question the authority of the government na namumuno na mayroong katiwalian at mayroon pong mga pandarambong at isyu ng pangungurakot, then you are already partisan. Nirespeto ko angain siya, thank you sa pag-lead ng rally. Who knows, it might be the start of something bigger. Basta ako, sasama pa ako sa Marcos Resign Group. Correct, Erin Marceleni. I agree to that, no? No worries ko, Eric. We are one and one for all. I agree your point. I agree on your point, Cesar, na dapat mag-unite. But there are things na limitado po ang pagkakataon na magsama-sama, pero nagkakataon po na uunahan ng mas malawak at malakas na pagkilos ng mga tao ang ibang grupo na medyo po hindi pa handa sa isang pagkakataon, pero dahil daluyong ng tao na ang kumikilos, wala na silang magagawa. Hindi po mapapanagot ang mga magnanakaw hanggang dyan na yan si The Junior. I agree and unagree. We cannot implement and we cannot enforce the law correctly at mapanagot at mapaparusahan sila kung si Marcos ay nandyan at si Romualdez. Trilyones ang mga kinawak nila, hindi ito peso-peso lang. Trilyones. I agree, D.W. Lingayin and Efren Gihelde. Don't get ka Eric Ronga, ipinapaliwanag ko lang po na in the spectrum of things, there is the so-called rule of uneven development. That is the natural dynamics of things. Klaro? Ang importante, lumalawak. Iba-ibang antas, ngunit dumadami ang nagpa-participate sa pagtuligsa, pagtutol at paglaban sa usapin at isyu ng korupsyon, pandarambong at pangungurakot. Ako naniniwala ako deep inside the Iglesia ni Cristo, they are for Marcos resign. Just that because they cannot do it openly, they are doing it symbolically. The fact na lumabas at lalabas ang milyon-milyon na mga kasapian ng Iglesia ni Cristo outside of their church confines, outside of their lokal na mga chapter, at kikilos sila sa kalsada, at ang tinutuligsa nila ay issue ng korupsyon, pandarambong at pangungurakot, it's already more than enough. Kahit hindi pa nila sinasabi ang mensahe nila, the fact that million of them are going against sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos, it's already a sign na hindi nila sinusuportahan ang gobyerno ni Marcos anymore. No, klaro tayo? So, wag na nating antayin na sila ang manawagan. Tayo po ang mananawagan ng pagbaba ni Marcos sa kapangyarihan at sisingilin po nila. Hinaharas kang Boss Eric, ka-shout out from Pasay. Okay. Sinong hinaharas po? Efren Cabante. DW, if you are for the good of this country, then it's time to call for Bangag to step down. Tama po. Walang pumipigil sa taong bayan. And Iglesia ni Cristo and the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, hindi po nila pinipigilan ang Marcos resign. Importante, lumabas tayo, magtalata tayo, tumuligsa tayo. Kung yan po ay hindi iminumungkahi ng Iglesia ni Cristo na gagawin sa Quirino Grandstand, then let's do it somewhere else. Without necessarily going against na kumilos ang Iglesia ni Cristo, sasama ang Kingdom of Jesus Christ, sasama po pati ang Jesus is Lord movement, at iba pa mga denomination and mga independent, evangelical, and Baptist ministries. Klaro tayo dyan. Yan ang mahalaga mga kababayan. At siyempre, ang Friday, wag po ninyong kalimutan, November 14, 5 p.m., I will be there. Sama po kayo. Kahit mga 5 p.m. to 9 p.m., 4 na oras, mananawagan po tayo that we are going to occupy EDSA peacefully on November 16, 17, and 18, and respetuhin natin ang pagkilos na aabot ng 1 milyon ang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Respetuhin natin ang pagkilos nila General Pukis dyan sa may People Power Monument. We will join with them, pero hindi nila pwedeng pigilan ang panawagan na Marcos resign, panagutin, hatulan, parusahan, at ikulong. Ayan. Because it is already a call of the people. At
wala na po yung mga partisan-partisan. Wala na po yon, mga kababayan. Ang paninindigan kasama ang taong bayan kontra sa bulok, mapang-abuso, kurakot at magnanakaw na gobyerno is a decision of a partisan call, and that should be done. May mga partisan na mali. Halimbawa, si Tito Soto at si Ping Lacson at mga kabalahibo nila, sila po ay partisan para kay Marcos. O, di ba? Tayo ay partisan para sa interes ng mamamayan. So that's it, correct. But I knew Marcos won't resign. Opo, hindi yan mag-resign. Pero if the armed forces of the Philippines will declare withdrawal of support mula kay Marcos at sasama ang Philippine National Police to avert and prevent a more deep and serious civil unrest, so pagtingin ko po, may katapusan siya. And that we need to do, mga kababayan. Kasi po, pag hindi natin ito ginawa, pagdating ng December, ang mode ng mga taong bayan ay celebratory. We are a culture of a people na we give more importance sa Christmas at sa mga holidays na ito. Mahirap magparali at mahirap magkaroon ng people power sa December unless it will be a product ng isang napakalaking iskandalo, mga kababayan, na ginawa ng gobyerno. Pwedeng mangyari yon. But in the history of all people power and the mass movement history in the Philippines, usually nangyayari po ang mga paglaban at pagkilos ng taong bayan sa first quarter. Ngayon, kung hindi natin ito matatapos sa Nobyembre 16, 17, and 18, and on November 14, 5 p.m. to 9 p.m. EDSA Shrine Junction, Ortigas, mayroon tayong kick-off gathering. Ang fallback will be November 30. Another round ng pagkilos. Pero pag lumagpas tayo sa December and we go into situation sa January, February, March, pagdating po ng February, the momentum of initiative and favorable condition will now be shifted in favor of Marcos and Romualdez. Kasi pwede na nila muling gamitin ang available opportunity of impeachment complaint versus Sara Duterte. At gagamitin nila ang weaponization ng ombudsman at ng mga batas, kagaya ng pangaharas nila kay Ka-Eric at sa mga katulad ko po, kinakasuhan ako, inaharas, tinatakot upang manahimik at upang sumurrender at upang tumalikod at lumaya sa Pilipinas at iwan ko na ang bansang ito at magpakatahimik ako doon upang magkuskus ng kung ano-anong mga kukuskusin para mabuhay kong pamilya ko sa Amerika. Yan ang gusto nila na mangyari sa pagdating next year, na lumuhod na ang mga taong naninindigan laban sa korupsyon, pandarambong, at ang mga tinitingnan nilang threat to the political power like Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Padilla, yung mga Duterte allied, Senator Marcoleta. Lahat ng ito, titirahin na ito ng gobyerno pagdating next year. Kung masurvive ni Marcos itong November 16, 17, 18 na malakihang pagkilos at pati ang November 30 na another round ng malaking pagkilos, kung hindi po ma-occupy ang EDSA ng 50,000 to 100,000 ka mga Pilipino na handang sumama at magsama-sama, and then hanggang sa November 30, hindi din po mangyari ang pag-occupy sa EDSA o another round of semblance of people power, by December, mahirap na po magpakilos ng tao dahil celebratory mode, holiday mode na. By January, February, mag-shift na po ang initiative of attack mula kina Marcos laban kina Vice President Sara Duterte. So kung baga sa World War II, ito na po ang D-Day. Ito na po ang attack ng, but not physical or violent attack. Symbolic po ito. Ito na po ang pagtatakda kung gusto ng taong bayan na palayasin na si Marcos sa mapayapang pamamaraan sa November 16, 17, and 18, o kaya sa November 30 man kung hindi kaagad mangyari sa 16, 17, and 18, at kung hindi pa maganap sa buong buwan ng Nobyembre, then wala po tayong pagsisisi at wala po tayong panghihinayang because we just did our share the way we can contribute. Kung yan ang gusto ng tao na hindi nila sasamahan ang people power at nag-aalangan sila, at ang Iglesia ni Cristo will not call out openly against Marcos to resign, including ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, at magpapatali sila sa kanilang religious limitations and doctrines, wala tayong magagawa. Ginawa na po natin ang ating kayang gawin.
And importante, we contribute. And ang importante, tayo po ay hindi nanahimik. Hindi tayo tumiklop sa harap ng kademonyuhan at kasamaan ng mga masasamang nagkokontrol ng poder sa gobyerno sa ilalim po ni Marcos at Romualdez. Ayan. So abangan nyo po kasi mamaya siguro mag-video upload na lang ako kung ilang kaso na ang isinampa kay Ka-Eric. At sabayan na ang iglesia sa 16, 17, 18 para matapos ng bangag. I agree. Tama po yan, SLD Van. Ang ibig ko pong sabihin, wag na nating ipilit kung ayaw ng Iglesia ni Cristo na openly manawagan ng Marcos resign. Let's do parallel efforts. May pagkilos sa EDSA Shrine, may pagkilos sa People Power Monument, magsalubungan, i-occupy ang EDSA habang dumadagsa ang 1 milyon nila na kasapian at kapatiran ng Iglesia ni Cristo na tumutuligsa sa pandarambong at pagnanakaw na nagaganap sa gobyerno ni Marcos sa Quirino Grandstand. Tayo naman ay magkakaroon ng pagdagsa at laluyong along EDSA highway na yan at pupunuin ng taong bayan. That's it. Let the armed forces of the Philippines look what and where the country will be going. Mga kababayan, kung hindi pa sila maninindigan na tama na, because the justice that we are looking for sa 1 trilyon mahigit na pesos na pinagnanakaw at dinurubot kinulimbat ng grupo nila Marcos at Romualdez, hindi po yan mangyayari. Ang katarungan na yan, definitely it will not come from Marcos himself. Justice will never come from Romualdez, from Saldico. Sila nga ang dapat parusahan, ikulong at dapat managot at dapat sila ay hatulan ng taong bayan at bawian ng kayamanang dinambong. Hindi rin po mangyayari yan na ang katarungan ay manggagaling sa Senate Blue Ribbon Committee, ang katarungan ay manggagaling mula doon sa ICI na bugos at diskarte ni Marcos. The justice will only come and proceed when Marcos will be out of power together with Romualdez. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Marcos, palayasin, panagutin, hatulan, parusahan. Kasama po si Martin Romualdez, sila Saldico at mga alipores nila. At yan ay manggagaling sa pagkakaisa at lakas ng sama-samang daluyong na pagkilos ng sambayanang Pilipino. November 14, don't forget, 5 p.m., harap ng Robinson's Galleria, junction ng EDSA Shrine at EDSA Corner Ortigas. We will be there. At magdala po kayo ng mga pang-ingay, whistle, mga lata, at iba pang mga pang-ingay, and we will campaign for civil disobedience. Na tuwing tanghali at hapon, alas 6, magkakaroon po ng pag-iingay ang mga mamamayang Pilipino hanggang mabuliglig ang utak ni Marcos na galit sa kanya ang buong taong bayan. Mga kababayan, the power of the people will come not from Iglesia ni Cristo, not from Ka-Eric, not from Catholic Bishops' Conference of the Philippines, not from General Pokis. The power of the people will come from the people themselves. At tayo yon. Gagawin po natin yun. At ang mga tungkol sa kaso ni Ka-Eric, pagbabalik ko na lang po sa video analysis and video upload ni Ka-Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Sa gustong tumulong, out of your sincerity and generosity of heart, ang Bangon Sambayanan People's Movement, mayroon po kaming mga kampanya para kumilos ang taong bayan, Advocacy and People's Forum. Ang line of support is 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. GCash line po yan at line of support through kay Langging, Ruhilda Celis. Maraming salamat at mabuhay po kayo para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.